Diyan, malinaw po yung sabi ng Panginoon sa atin. Hindi niya makakalimutan ang ginawa natin ng kabutihan para sa Kanya, na nagbigay tayo ng oras, nagbigay tayo ng panahon, at ginagamit natin sa Kanya yung ating mga talent. Yan po. Kaya, those who serve God have reward. Diba? Yan. Ang taong naglilingkod sa Kanya ay may gantimpala. Amen. Hindi po natin maranasan ang gantimpala kung hindi doon tayo sa langit. Doon natin kahit na dito mararanasan din natin kasi yung mga, di ba, mga kabutihan na ibinigay ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Favor. Yung mga favor niya. Amen. Nakuha po natin. Amen. Grabe ang Panginoon. Talagang tapat talaga ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi niya malilimutan ang ating mga pinapaguran para sa Kanya. Yan po, yan lang po ang isipin natin. Huwag tayong mag-isip ng ano. Kahit na kuhanin ka ng leader mo, ng elder, kung utusan ka, gawin mo. Huwag kang mapagbungol-bungol. Kaya hindi man yan sa iyo, kundi sa Panginoon yan ginagawa mo. Amen. Yung bingi, huwag kang magpabibingi-bingihan. Oo. Sa Bisaya yun. Ay, sorry ha. Sorry, wala palang. Huwag kayong magpabingi-bingihan. Halimbawa, sabi ng pastor ninyo, magpagamit ka na sa Panginoon. Wala pa rin. Gusto niya siguro may mangyari pa sa kanya para magpagamit siya sa Panginoon. Di ba? Ay, mayroon talaga yun dito. Yung kapatiran namin, totoo, i-share ko lang sa inyo. Marami ng pastor na nagsabi sa kanya, sabi niya, sis, magamit ka talaga ng Panginoon. Wala pa rin, hindi pa rin, nagpabingi-bingihan siya, hanggang nakauwi na lang siya sa Pilipinas, na paralyze. Kung tingnan ninyo, hintayin pa natin na magaganon tayo. Akala nila, biro-biro lang ang sabi ng pastor sa kanya. Pabingi-bingihan lang. Kaya dapat kung anong sabihin ng mga elder o pastor, dapat maniwala tayo. Kasi para lang yun sa kabutihan ng ating buhay. Sa paglilingkod sa atin, sa Diyos. Hindi sa ating sarili. Kung hindi sa Diyos. Yun na lang isipin natin. Amen? Nakuha po ninyo? Amen. Huwag na natin hintayin na makauwi tayo ng Pilipinas na paralyzed tayo. Hindi na tayo makapuri sa Panginoon. Amen? At saka may mga sakit na tayo. Ay, pastor, may sakit man ako, pastor. Bakit po anin mo yun? Sabi ko nga, dapat mapunta ka sa simbahan para maprayan ka. Hindi kay kung ka lang nakamukmok sa kwarto mo. Di ba? Kasi maraming mag-pray dito sa iyo. Ayaw mo pa yon na prayan ka para magaling ka? Ako maniwala talaga ako yan. Kasi ang iba kung may sakit ng ulo, ay pastor, hindi ako makasimpa kayo masakit ang ulo ko. Dapat mag-attend ka ng dito ng gawain para maprayan ka. Amen? Amen. Tingnan mo yung nangyari sa kapatiran namin. Hanggang na-paralyze na lang siya. Hindi siya maniwala. Noon, marami na nagsabi sa kanyang pastor na sis, magagamit ka talaga sa Diyos, para sa Diyos. Sabi ko, bakit hindi mo pakinggan? Sabi ko, bakit hindi ka magsunod? Sabi niya, kasi maghanap pa daw siya ng pera, ng maraming pera. O ngayon, yung pera niya, nagamit niya ba? Wala, kaya na-paralyze na siya. Oo. Amen? Amen. Yan po, kung anong ginasabi ng pastor sa atin, maniwala po tayo.
Hindi na pabungol-bungulan, pabingi-bingihan natin. Kaya para lang yun sa atin. Ay sis, oy may talent ka pala sis. Ipagamit mo yan sis. Ay mahiya man ako pastor. Oh, bakit ka mahiya? Kung talent mo talaga yun. Amen, di ba? Huwag kang mahiya. Para yun sa Diyos, hindi yun sa tao. Amen. Amen? Nakuha po natin? Amen. Kailangan, dapat, sakwa na tayo po. Conclusion. Hebrews 6:11. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong maasahan. Oh, amen? Amen. Yan po. Kailangan po magsumikap po tayo. Hindi para sa ating sarili, kung hindi para sa Diyos. Diyan po, nakalagay, grabe ang kuha ng Panginoon. Upang makamtan natin ang ating inaasahan. Ang ating inaasahan, kundi ang Panginoon. Amen? Amen. Ngayong umaga po, yan po ang ipinarating ng Diyos sa atin. Kailangan po, maglingkod po tayo ng tapat at ibigay po natin ang oras, panahon para sa Kanya. Para makamtan natin ang ating inaasahan sa ating Diyos. Amen? Yan po ang salita ng Diyos ngayong umaga po. Magsitayo po tayo at awitin po natin yung We Alone. We For You Alone. Sige, awitin po natin. Bago tayo mag-closing prayer. Amen. Sa leader yan. Yes. Amen. Oh, ikuan po natin yung lyrics na yan. Ikuan po natin sa ating puso. Nasaan ang mga instrumentalist? Ano lang? Ikaw mag Tingnan natin. Di ba? Grabe ang awit na yan, oh. Maganda. Pag naintindihan natin yung mga lyrics niya. Amen. Ikuan po natin sa ating puso. For you alone. Sa reverse, dasig ka na konti. Hagi po yung ulo mo eh. Yan. For you alone. For you alone. Sorry. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship
Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. We bless your name, O God, Lord. Lord, marami pong salamat, O God, Lord, sa iyong mga salita, O God, sa oras na ito, Lord. At lalo na po, Lord, ang mga kapatiran namin, O Lord, na nakikinig, O God, Lord, na ito po, Lord, na mayroon po silang makuha ang kanilang mga bahagi, Panginoon, about sa aking topic, Panginoon, ang iyong mga banal na salita, Lord, na ito po, Lord, tumimo po, Lord, sa kanilang mga puso, O God. Hallelujah, Lord. Ikaw po, O Lord, na naturuan mo po sila, O God, Lord, paano, O God, Lord, na ang tunay na maglilingkod sa iyo, Panginoon, at mayroong oras, Panginoon, at panahon para sa iyo, Panginoon, na maglingkod ng tapat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran namin, O Lord, sa oras na ito, Lord, na sa kanilang pagkikinig, Panginoon, ay mayroon po silang nakuha bahagi ng iyong banal na salita, Panginoon. At lalo na po, Lord, ang mga taong hindi naglilingkod ng tapat sa iyo, Panginoon, ay mayroon po silang walang makuha, Panginoon, na hindi po nila mararanasan, Panginoon, ang iyong kabutihan sa kanilang buhay, O God. Bagkos, O God, Lord, ito po ay patuloy na po sila maglapit sa iyo, Panginoon, para, O God, Lord, sa kanilang puso, O Lord, mayroon po silang kaligayahan, kapayapaan, Panginoon, para maglingkod ng magtapat sa iyo, Panginoon. Amen. Thank you, Jesus, O God. Thank you, Lord, sa iyong banal na salita, O God, sa oras na ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen, hallelujah. Ngayon po, idadako naman po tayo sa about giving. So, bali, ano po one week, humingi pa ako sa Lord ng about revelation, about giving. So, habang nagmamaniyo ako, kagabi lang binigay ni Lord yung revelation na ibibigay niya sa mga ito about sa pagbibigay. Niya kagabi nga habang nag-deliver ako, habang nagmamaniyo, biglang yung cellphone, biglang parang may nag-notification. Natingnan ko yung notification sa sa cellphone ko. Nag-message nag-message yung misis ko na ayun po. Kasi yung birthday ko po ngayon eh. Bumati siya sa akin kagabi. Ayun, natas pa ako dun sa mensahe niya tungkol sa akin. At dun din po na-reveal po yung kung ano po yung nais ng Diyos na ibahagi sa umagang ito about sa giving. Yun po, nabuo doon yung yung kagabi lang po nabuo yung yung mensahe about giving. So, ang mensahe po ng pamagat po ng mensahe about giving po na binigay ni Lord sa akin kagabi ay yung pamagat po ay happiness is giving. So, yun po, yung happiness naka din po doon yung yung happiness and love. So po doon yung happiness and love is giving. Bago po tayo po yung panalangin po. Lord, maraming salamat po Lord God sa pag-reveal niyo po sa akin po Lord God ng kung ano po Lord God ang ibabahagi ko ngayon sa mga ito Lord God about giving po Lord God na alam ko po Lord God na 1 week ko po to God na hinihingi po sa inyo Lord God kung ano po ba yung Lord God na revelation po Lord God na gusto nyo ipahayag po Lord God sa umagang ito, Lord God, about sa pagbibigay po, Lord God. Lord, salamat po, Lord God, sa mga revelation na binigay niyo po. At gamitin niyo na po, Lord God, ang pagpapala po, Lord God. Gamitin po ang mga salita na maibahagi po sa ating mga kapatid po sa umagang ito, Lord God. Lord, sa ilan po lang nakapurihan po, Lord, sa umagang ito, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Yun nga po, happiness and love is giving. So, ang ano po dito, ang most na number one example po ang ating pong Diyos. God is the example
of giving. Dahil ang Diyos po, God is a giver. Siya po ang unang nagbigay sa atin. Makita po natin ito sa Genesis 1, verse 2. Ito po yung physical food na ibinigay ni Lord sa atin. Sabi po ito sa Genesis 1, verse 2, bibigyan ko kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. So, doon pa lang sa paglikha ng Diyos sa atin, binigyan niya kaagad tayo ng physical food na makakain. So, inisip agad ng Diyos na huwag tayong magutom. So, yun po. At doon sa sa spiritual food na binigay din po sa atin ng Lord ng Diyos sa atin upang lahat tayong makasalanan po ay maligtas. Sabi nga po dun sa sa John 3:16, sabi nga po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So napakaganda po yung ibinigay po sa atin ng Lord. So hindi lang po dito sa ang giving po hindi naman po yan sa about sa money po ang giving po yan po isang po lang po yung dahil doon po sa binigay ng mensahe ng aking mahal na asawang kagabi, yan po na-touch ko sa kanya. Yan po na alam niya na yung binigay niya na tawag doon yung mapagmahal na asawa. At sabi pa nga din na feeling ng aking asawa na isa siyang prinsesa. So totoo po yun na sinasabi po ng aking asawa ko dahil lahat po ng pagmamahal at alam po ng miss ko yan na grabe po ako magmahal. Lahat po yan, binibigay, pati pamato, binibigay ko po yan. Amen na po. Kasi nung nasa Pilipinas po ako, nung nasa Pilipinas hanggang nagbakasyon po ako, habang nagbabakasyon po ako, talagang hindi ko po siya pinaglalaba, hindi ko siya pinagluluto. Yan ba, ako po lahat talagang nag-asikaso po sa kanya. Yan po yung ko sa kanya, kaya hanggang ngayon talagang napipil niya kung paano ko siya minahal. Yeah. Yan po yung yun. At yan po ito yung may mga occasion ganyan na sabi niya sabi ko sa kanya hindi ka ngayon wala kang gagawin ngayon. Sa umaga pa lang yan, pagising niya, luto na lahat, kakain na lang siya. Sa tuwing umaga, yung bubuhatin ko pa siya, dadalhin doon sa... Yun. So, yun po, related po kasi yan sa related po yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, kailangan po, pag naglingkod po tayo sa Panginoon, taganado po yung sacrifice at pagmamahal natin sa Panginoon. So, kailangan lahat po pati po yung pamato natin na ibigay natin sa Lord. Yung pagmamahal po natin sa Kanya. Pati pamato po, ibigay po natin. So, ibigay natin po sa Kanya lahat-lahat sa ating Panginoon po na sa paglilingkod. Kasi po yung giving, hindi na po yan about sa money po Yung pagluluto natin, sa mga transport natin. Alam niyo ba sa transport talagang napaka po yan, napakahirap sa pagising pa lang po sa umaga. Talaga nado po yung sacrifice ng isang driver po. At sa ating mga pastors po, nado po yan na kung wala po silang pagmamahal at sacrifice po sa paglilingkod sa ating Diyos ng buhay, hindi po sila makakapaglingkod po. So kailangan po, lahat po sacrifice and love. Kailangan natin po yung paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. So, ganyan po dito sa Gawa 20:35, sabi po dito, sa lahat ng pagkakataon, ipakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan
ang mahihirap, alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus, higit ang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. So nandun po yun habang tayo nagbibigay, nandun po yung happiness at love sa ating pagbibigay. So, hindi lang po inyo sa pera po, kung mga sa ating, sa paglilingkod po natin dito sa Panginoon. So, kailangan po natin ibigay ang ating love at happiness po sa Kanya. Amen. Yun lang po sa Diyos lang po ang papuri. At magbigay po tayo sa Diyos ng may puso at galak. Amen. Amen. Sino ang kanta? Kami nga kanta? Tayo po yung umawit sa Panginoon. Pastor po na eh. Inaanyahan po lahat na umawit tayo sa Panginoon. Amen. Bilang pasasalamat pagbibigay sa Panginoon. Amen. Shall we sing to the Lord? Lahat po tayo tumayo. Amen. Pastor John. Hallelujah. Alabaster jar, is all I ever want. I bring it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful and precious than beyond the sum of my desires and the fullness of my joy. Life is still your blood, I still my heart as an open to my gift. Here I am, baby, as an open ring. Here I am. The time that I have left is all I have worth. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And though I live astray, and though my days are few, you gave me life for me, so I will live my life for you. Life is still your blood, I still my heart, as an open to my gift. Here I am, take me as an open ring. Here I am.
natin ang mga kaloob ng Diyos. Lord God, maraming salamat po Lord God sa mga nakaloob po Lord God nito Lord God. Dalayan po Lord God, napagpalain niyo po Lord God ang company po Lord God na namin nagtatrabaho po Lord God dahil po Lord God, dahil yan po ng iyong mga pagpapala po Lord God. Lord, dalayan po Lord God na give knowledge and understanding po Lord God, nangahawak po Lord God ng salaping ito Lord God upang matustusan po Lord God ang bahay panambahan po Lord God. Lord, pagpalain niyo po Lord God. Lagad ang mga kapatiran po Lord God. Lord, ipasama dalangin po Lord God sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po yung maupo na. Amen. Ito na yung mensahe talaga. Amen. Konting attention lang po na sa yung mga Marta natin. Pakitahog po yung mga Marta. Ayan. Diba, mga kapatid, konting announcement lang, no? Pagka nakatasan tayong magluto, dapat alam natin yung lulutuin natin na hindi maapektuhan yung gawain kasi napakalaking bagay yung nawawala sa atin na sayang na yung panahon natin na imbis na nandito tayo nakapokus sa gawain, nakapag-praise and worship tayo, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, nawawala. Kumbaga parang napagnakawan tayo ng kaaway. Imbis na napakinggan nila yung message, kung sino man yung tumayo rito, ang nangyayari, nandun sila sa kusina. Busy-busy sila, para silang si Martha. Pagka nabasa nyo sa Bible, na inuunan nila yung mga bagay na talagang hindi naman talaga yung mga ano. Although kailangan siya ng church, pero higit sa lahat, mas importante yung umupo tayo at makinig sa salita ng Diyos. Ayun po yung napaka-importante. Nakikinig po ba yung nasa likod? Tapos yung mga upuan dito, pag nandiyan kayo sa likod, pwede namang upuan dito. Yan. Dapat punuin muna natin yung nasa tayo niyan sa good store, tatanggalin na natin yan. Ayan. Amen. At tayo po para tayo, talagang maramdaman natin yung presensya ng Lord. Sayang kasi yung blessing. Ang topic is paglilingkod sa Diyos. Pero tayo, nasa likod tayo, anong natin? Imbis na naiintindihan natin. Tapos pagka nagkaroon na ng mga konting doon na tayo, nakikisa na tayo. Kasi kayo dyan. Wala. Yun nandun, nagluluto. Ayun. Nawa, may announcement lang po kaya nandito ngayon. Next week po, wala po tayo rito sa bahay panambahan natin. Nasa Istaraha po tayo. Ayun, at inaanyayahan ko po kayo sa gaganaping kasalan. Sa next week, nagaganapin sa Istaraha na lahat po ay nawa makiyan po tayo, makisaya at maki-join, makibahagi. Ano po yung may tulong natin? Kasi po, ang ating kapatid na sila Brother Graham at si Ate Rosa, Sister Rosa, po, kakasal po next week, ay nangangailangan ng tulong nating lahat na mairaos. Mas maganda maging part tayo nun. Kung may mga talent kayo, kasi ginagawa ng ating soon-to-be music director yung mga lineup na makakakanta, baka may mga talent kayo na kumanta para doon sa mga na pwedeng, kasi may mga sila na kahit mga worldly kanta, hindi naman worldly, kumbaga mga love song na pwede kayong maging part ng ng service, ng gawain. Baka ito na yung pagkakataon nyo na makilala at mapaglingkod sa Diyos. Para sa Lord yung ginagawin, hindi po para sa mga bagay na makamundo. Para po sa Lord. Ate, baka kumakanta po si ate. May pag-usap po kayo kay... Ito po ang kukantakin natin, si Kuya Darius. Ayun po. Bigay po natin yung the best para sa Lord. Mas maganda maging part tayo nun. Na kapag naglalakad yung mga kung hindi naman pala kayo sama doon sa lalakad, ba't di ka nalang kumanta? Amen? At hindi lang po yun, kailangan rin po namin ng transport. Baka may makakatulong sa transport. Ayan, para kasi yung iba kasi namin kapatid, may mga pasok. Ang usapan kasi talaga ng mga pastors is hanggat maaari kapag may outdoor, huwag na lang muna umaten yung mga may pasok. Pero di ba nakakalungkot yun? Di ba? Kaya hanggat maaari talaga magsakripisyo sila na mag-Uber. Tama ba? O mag-Grab. Pero kung talaga may available, na talaga may kakausapin kayo na talagang... Kasi sayang kasi yung pagkakataon din ng mga transport natin na mamiss yung gawain, di ba? Na-miss na na-enjoy din nila. Kasi ayun po talaga na pag-usapan sa leadership, kaya pasensya na po. Pero kung may kayo, may service po kayo, mas maganda.
Ayun po, kaya kinukuha namin po yung yung kaunawaan nyo, yung ano ba, yung pangunawa, nawa maintindihan nyo po yung part ng mga transport ministry na gusto rin ma-enjoy yung araw na yun. Kasi po, sunod-sunod po yung gawain natin na outdoor tayo. October 3, Istaraha. October 10, anniversary po ng Bethel. Kila Pastor Roger, doon po tayo sa Iskan, sa Bethel po, church sila. Tapos, October 17 naman, outdoor ulit. Joint fellowship ng ICAM, In Christ Alone. Kaya, tatlong sunod-sunod po yan na wala po tayo rito sa gawain na to. Kaya, inaano ko po yung pakikisa nyo. Ang mangyayari po sa next Friday, may konting, mas maaga kayo pumunta ron, mga 10 or 11, may konting service lang sabi ni Pastor. Tapos, ang start po ng wedding or service ay 1 to 2 o'clock. Tapos yung magpiga-piga muna kung may inaanyayahan ko rin po na kung may share po kayo sa mga food groups, bigay rin po natin para sa Panginoon yun. Sa ganda po yung nagkakaisa tayo at maging part tayo ng ating mga soon to be mga workers po yan. Na talagang nakita nyo naman, hindi na lagi adobo sa katinola yung ulang pag-practice sa prayer meeting. Nagkakaroon na ng mga kulay. May sweet and sour, may puchero. Po dahil po yan sa mga skilled na pinagkakalubrin po nila sa Panginoon. Kaya nawa, pakikisa po natin. Sabi, ang church po natin pangalan ay United in Christ. Diba? United in Christ. Kaya po dapat may isa tayo. House of Glory. House of Glory, matagumpay po ang ating bahay panambahay. Hindi po ito talunan mga tao rito. Matagumpay po ba lahat? Amen! Amen. Ayan. Kaya yun, inaanyayahan kayo, makaisa po tayo lahat. Yung umaga, yung magdi-design, maganda umaga, makaisa po. Kay Kuya Jobert po yung ano niyan, nakatoka dyan. Si Johan, may kasama na sa si Kuya Mernel. Ayan po, may mga kung may talent po kayo sa design or sa decoration, punta po kayo ng umaga, may transport po, makaisa po kayo. Susunduin po namin kayo ng 8 o'clock doon. Bukas na po yung Istaraha. Kaya kung may talent kayo, baka ibigay po natin para sa Lord. Amen? Sige po, at inaanyayahan ko po ang magpapasalamat. Mga siguro mga 2-3 na lang. Una po natin, Grace. Kasi kanina pa siya sumesenyas eh. Ayan po, sige po. Dito na po tayo sa testimony po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko lang magpatotoo tungkol dun sa sinabi ni Sister Mariam. Kasi kung tungkol po sa bless ang pag-uusapan, kiniklaim ko po, super blessed po ako. Amen. Hindi po ako perfectong tao kasi hanggang ngayon nagkakaroon pa rin pa ako ng pagkakataon na nagkakaroon ng kasalanan. Minsan hindi ko mapigil, pero ngayon meron akong umaawat. Minsan nadadala ako ng emosyon ko, makapagsalita ako isa, nai-stop ako, hinihinto ko na kasi iniisip ko, nakakahiya naman doon. Nagsisimba ako, sabi ko, dapat gamitin ko yun. Minsan, tatahimik ako, pero in the long run, lalapit ako dun sa napagsalitaan ko. Kasi minsan, nakabilang bunga ako. Yung minsan, wala akong awat, nagsasalita talaga ako pag gusto kong sabihin. Pero part yun ng sarili ko na inilalabas ko dahil kung hindi ko ilabas, ako naman po ang magsasuffer. Kasi meron din akong health issues. Kaya, masasabi ko naman po na bless ako kasi solo ako sa buhay. Sa awa ng nasa taas, lahat ng hirap sa buhay pinagdaanan ko mula sa pagiging nanay, sa pagiging may asawa, sobra. Lugmok na lugmok hanggang sahig. Dinaanan ko yan pero lagi akong nakalapit sa kanya. Sa tuwing may hihilingin ako, hindi tumatagal. Minsan nagtataka ako kasi talagang binibigay niya sa akin. Kahit yung sobrang hirap na hirap ako, pipikit ko ang mata ko, mataimtim, nagdidiha. Hihilingin ko sa kanya, hindi tatagal ng 3 araw, dumarating. Kahit wala ako, kahit pera, dumarating. Minsan walang dahilan, nagugulat na lang ako, nandyan sa harapan ko. May 3 akong anak,
panganay ko, registered nurse. Dito po sa Abu Dhabi. Yung pangalawa ko, biologist, nasa hospital sa Santa Rosa. Isa na lang po ang shoulder ko yun, yung lalaki. Medyo, yan ang ngayon ang aking pinagdadasal na sana dumiretso siya. At ngayon po, nung mag-start ako dito, di ba, masama ang loob ko, umiiyak ako. Eksaktong tawag sa akin ni, anyaya sa akin ni Pastor Dan. Ngayon po, Rilo siya. Alam ko dahil yan sa kanya, dahil pinagdadasal ko. Kaya talaga pong pagdating sa bless ako. Dahil solo ako sa buhay, may bahay ako, may sasakyan, ako lang lahat ang nag-provide. Ako din po ang nagpaaral sa lahat ng mga anak ko. Minsan iniisip ko, paano kaya nagawa yun? Pero dahil sa tulong niya. Kaya sabi ko po, hindi man po ako bless sa pagiging niya sa lab, kagaya ng sinabi niya. Pero hindi naman po ako dumating sa punto na inisip ko na magpakamatay. Naanim lang, minsan punta ako sa tropa ko, bubisit ako, dinadaan ko sa gano'n. Pero ang way ng pag-alis ko niya kanta, may po akong kumanta, tapos Oh, may backup pa tayo. Backup sa leader. Pagka ilalabas ko lahat, yun yung isa sa sekreto ko kung bakit nalalampasan ko yan. Pag masama ang loob ko, maghanap ako ng kausap. Sabihin pang pangit yun, pero kinukwento ko talaga. Kasi talagang malaking bagay na mailabas mo yung sama ng loob mo, piliin mo lang kasi baka mamaya marites yung napagkwento mo. Bukas makalawa, front page ka na. Pero okay lang, sila naman magdadala nun, di naman ako. At least honest ako, di ba? Kaya yun lang po, sa akin, may papayo ko, sino man na may pinagdadaan, payolista na ako. Ilabas nyo, huwag nyo sarilinin, ikwento nyo, idlapit nyo sa kanya. Amen. Yun po. Salamat. At saka isa po pala, pag-pray nyo ako kasi sa October 3, kasali po ako sa embassy sa Battle of the Brain. Sana po kahit second man lang, third, at least. Diba? Another blessing. Salamat po. Amen. Magpapasalamat din po ako sa ating Diyos na buhay. Dahil binigyan niya po ako ng isa pang taon. At ako po ngayon ay golden, 50 years. Golden po. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you po. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil yun nga po, inabot ko po itong gantong edad na no maintenance, malakas, wala pong walang arthritis, walang rayuma. Ayun po. Walang uric. Marami pong mga kaibigan ko na at classmate ko na kasing edad ko din na nagtatanong sila bakit po wala akong maintenance, mantalang sila may mga rayuma na, may mga maintenance na. Yung pagmahal sa Kasi asawa. po, Mahal naman kami lang iniiwan. nung kabataan ko po, hanggang ngayon po, wala po talaga akong bisyo. Walang sigarilyo. Nagiinom po pero ano lang po yung by occasion lang. At naano ko po yun yung kasi yung father ko po noon, yung stepfather ko, malakas po manigarilyo, malakas siyang mag-inom. Nang dahil po sa akin yung stepfather ko po, tinigil niya po yung pag-iinom sa kanyang paninigarilyo. Ako po yung bata po kasi inutusan niya ako na bumili ng sigarilyo. Ang po noon, ang binibili po yun, Hope sa Kapili po eh. Yun eh. Yun noon. Ang binibili ko po, alam niyo po yung Kinding Hubad. Sino po rito ang mga 90s saka 80s? Alam niyo po yung Kinding Hubad? Walang balot siya. Hindi po, Kinding Hubad. Walang balot po yun. Kaya nga po, Kinding Hubad. Ayun po, may kulay green, may kulay orange, may kulay puti. Ayun po yung binibili ko.
Hindi po. Hindi hubad po yun. Kung 90s ka, 80s ka, alam niyo po yun. Tawagin sa amin yung Kung 80s ka, kung 80s, 90s ka, alam niyo po yun, tinatawag ko pong tinting hubad. ano siya, pa-oblong siya. Ayun po. Yun po binibili ko sa tatay ko. Para wag lang po siyang manigarilyo. Kasi po ang mahilig sa manigarilyo, pag tinigil niyo po yun, naglalaway po yan eh. So yun po yung binibili ko. Hanggang sa tinitiis ko po yung palo niya. Kasi pag hindi ko sabi niya ng sigarilyo, pinapalo niya ako kasi yun nga inano ko sa kanya, yung kiting hubad. So hanggang sa tinis ko yung mga palo niya. Hanggang sa tinigil niya na po yung paninigarilyo. Kaya ako po sa akin na wala talaga ambisyon. Hindi ko po inambisyon na manigarilyo. So yun, exercise everyday, tapos yung pagkain. Pag nasa Pilipinas po ako, yung yung malunggay, marami sa atin malunggay po eh. So nilalaga ko po yun, kinakain ko yung malunggay, tapos yung tubig, yun po ginagawa ko tubig. So nung namamasada po ako ng van po noon, yun po ang tubig ko, tinatanong po ako ng mga kasama kong driver sa UB. Ano yan? Sabi yung malunggay juice. At isa rin po yung sa Pangasinan, marami din pong mangga. Yung pong dahon po nung nilalaga ko yung sabaw po noon, ginagawa ko pong tubig. So yun po, mahilig pa ako sa mga gulay. Sabi nga sa akin nung miso, kambing daw ako eh. So yun po, kambing, pero alam mo naman, wala tayong sakit po. So sa Diyos lang po ang papuri ko. Tawagin mo na po si Pastor Roger para sa benediction po. Closing prayer. Ay pala tayo tumayo. May mga happy birthday po ba dyan na pag-pray? Ay, alam. Katabi mo. Hindi mo narinig. Sige, ano? Birthday mo ba? Ito ko pula ka eh. So, may mga anniversary na gusto yung pag-pray. Amen. Amen. Palapakan natin ng malakas ang ating. Yung anak ko. Yung mga babiyahe pala ng Birthday Jetta. nung anak ko si Joseph. Anong 23? Nung 23. Birthday ng 23. Jan Joseph. Joseph, si kay Joseph. Jan Joseph. Pabigyan ni Pas. Biyahe ng Jeddah Oh, daw. baby niya. Mamaya. Sige. Mamaya? Anong oras? Ng gabi? Santa Rosa, sama. Pray natin yung paglalakbay niyo. Mamayang gabi na ba? Okay, sige. Dili, isang malakas na balakpak para natin dito. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. O Diyos ang dakila, banal at makapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Sus. Ama, kami lubos na nagpapasalamat sa patuloy, Lord, na pagsama niyo, Panginoon, sa buong araw na ito, Panginoon, Lord. Hallelujah. Sa mga nakalipas na oras, Lord, na ginawa mo, Panginoon, ginamit mo ang buhay ng mga kapatid namin, Lord, mula sa nag-preside, nagbasa ng banal ng salita, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay po ni Ate Mariam na nagbahagi ng banal ng salita, Panginoon. At sa buhay po ni Kay Francis na nagbigay, Lord, regarding sa giving. At sa mga kapatid namin sa grupo, Lord, na mga kapatid namin sa pangunguna po ni Tate Fredo, sa mga nag-transport, at nakisa at nakibahagi, Lord, sa iba lang nagawain naman. Lord, sa iba lang na ubasan. Salamat naman sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. Patuloy na inaangkin namin, Lord, ang pasalamat at pagdakila siya, Panginoon, sa magbibigay ng pagkakataon na kami makapagpuri, makapagsamba ng kubigyente, Lord, sa lugar ng ito, Ama. Muli, inaangkin namin, Lord, ang patuloy na pagpapala, patuloy na kalakasan. At alam namin, Lord, na hindi sapat, Lord, ang aming mga ginawa, Panginoon. Hallelujah, pero alam namin naman na napangiti ka namin, Panginoon, sa araw ito, Panginoon. Napasalamatan ka namin, Lord. At yun po ang pinakamahalaga, Lord, sa aming napag-aralan, Lord, na salita mo, Panginoon, na dapat kami magpagkakamit, Ama. Sapagkat nilikha mo, Lord, ang aming buhay. Alam namin na ito may dahilan, Panginoon. Hindi lang para maghanap buhay, kundi para maglingkod sa iyo, Panginoon. At yan po ang dapat namin gawin, Ama. Nakatulad ng sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, sa John, na kung kami maglilingkod sa iyo, Panginoon, Panginoong Jesus, hallelujah, kami dadakilain mo ng iyong banal na Ama, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patuloy, Lord, hallelujah, patuloy kami binibigyan mo ng kalakasan, hallelujah, at sa mga kapatid namin na wala, Panginoon, we claim na sa dating na Friday, Lord, makasama namin sila muli. Hallelujah. At maraming salamat, Lord,
sa patuloy na pagsama niyo, pagbalot ng makapangyarihang dugo, Ama, sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. At inaangkin namin muli, Panginoon Lord, ang katagumpayan ay patuloy naming mararanasan, katulad ng katagumpayan na ito, Panginoon, na pinararas mo muli sa buhay ng bawat isa na naglingkod sa iyo, Panginoon. At sa umagang ito, Lord, patuloy ka namin, Lord, pasasalamatan at sa mga susunod pang oras, Panginoon, ng aming buhay, Ama, ay patuloy, Lord, na mapahalagaan namin ang buhay na ibinigay mo, Panginoon, magamit para sa iyong kapurihan. At sa umagang ito, Lord, aming ipinagpasalamat, Ama, ang buhay ng aming kapatid na si Kuya Francis, Panginoon, nagdiriwang ng isang araw. Muli, dinagdagan mo ng isang singkad, isang taon ng kanyang buhay, Panginoon. Kanyang golden years, ikalamput taon ng kanyang buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ni Kuya Francis. Patuloy siyang gamitin mightily sa iyong banal na ubusan, Panginoon. Hallelujah. At bilang isa sa mga tagapangunan, Lord, di ba na nagawain, ay claim na mas mataas pa, Lord, ang kanyang mayaabot, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, mas matatas ka pang plano sa kanyang buhay, Ama. Patuloy na pagpalain, Lord, ng aming kapatid na si Kuya Francis, sa po na kanyang pamilya, Ama. Pagpalain mo, Lord, ng kanyang buong pamilya at makilala rin siya, Panginoon. At makasama niya magpupuri at sasamba siya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama, muli sa hanap buhay, sa kumpanya na pinapasukan ni Kuya Francis, nangkin din namin, Lord, ang pagpapala na pinagmumulan, Lord, ng channel of blessing na siyang inihahatid niya, Lord, sa kanyang pamilya. Patuloy mo pagpalain, Lord, bawat mahawakan at maapakan ng paa ni Kuya Francis ay patuloy mo pagpalain, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At kay hindi, Lord, hallelujah, sa mga kapatid namin maglalakbay sa panguna po ni Pastor Daniel, mamaya patungo sa Jeddah, Panginoon, hanggang sa pagbabalik. Inaangkin namin, Lord, ang sasakyan na kanilang gagamitin, Lord, ay balutan mo ng makapangyarihang dugo. Ang kanilang karsada na daanan, Panginoon, ng mga makasabay. Lord, we claim ang kaligtasan ay kanilang mararanasan. Ang iyong mapagpalang kamay, ang pagbalot ng makapangyarihang dugo, Lord, ay maranasan nila. At patuloy mo siyang ilayo, Lord, sa mga traffic violation. Sa pangalan ni Jesus. Wisdom. Sa panatiling, Lord, nagising ang aking kapatid, Panginoon, sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pagmamaneo. Patuloy mo siyang bigyan ng matalas sa paningin, mabilis na kamay at paa, Panginoon, sa pagdadrive. Sa pangalan ni Jesus. At sa kanyang mamakasabay, Panginoon, ganun din, Lord, hallelujah, ang pag-iingat ay patuloy lang maranasan. Ang sa kanilang pagpunta at hanggang sa kanilang pagbalik dito sa lugar ito, Panginoon, we claim ang katagumpayan, Lord, na kanilang paglalakbay ay kanilang maranasan. Ang tungo nila ron, ang kanilang sadya, Panginoon, ay makakamit nila sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Kaya po ang aming samantalangin naman sa buhay ng aming mga kapatid. At Lord, salamat din naman sa bawat kumpanya namin pinapasukan, sa mga kapatid namin na narito, Panginoon. More orders, Lord. At sa mga kapatid namin naghahanap ng trabaho, Ma, alam namin, Ma, na kapag kami kumatok, Panginoon, pagbubuksan mo kami, Panginoon. Kapag kami humanap, kami makatagpo, Panginoon. At yan po ang aming pinangahawakan, Matthew 7:7, Panginoon, Lord, inaangkin namin, Ma, na patuloy ka namin, Lord, mararanasan, Ma, ang pagkilos mo, Lord, sa aming mga buhay. At hindi, Lord, sa mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas, Ma, ang pag-iingat, Lord, ay maranasan ng aming pamilya, Panginoon. At hindi naman, salamat sa buhay ni Pastor Joel, sa kanyang anak na nagdiriwang, Lord, noong nakaraan, ng birthday din si John Joseph, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng kanyang anak, hindi sa buhay ng aming buting pastor. Napatuloy, Lord, pagpalain mo ang kanyang pamilya, Panginoon. Sa kanyang paglilingkod, alam namin na nasubok na, Panginoon. Alam namin, Lord, alam mo ang puso ng aming pastor. Lord, hallelujah. Ang kanyang mga anak, Lord, ay patuloy na sumunod sa iyo, katulad ng mensahe kanina, Ama, ang paglilingkod sa iyo, Lord, ay may sa puso, Lord, ang kanyang mga anak. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama. At muli, Lord, maraming salamat. Wala po kami masasabi, Panginoon, kundi ang ikay patuloy na pasalamatan sa aming mga buhay, sa mga suliranin namin na hinaharap, Panginoon. Iba't ibang man to ng itsura, iba't ibang man to, Lord, ng muka. Alam namin, Ama, hallelujah, na kapag kami nasa iyo, Panginoon, ang problemang yan ay kapiranggot lang. Alam namin na mas malaki ka sa aming problema, Panginoon. Amen. At alam namin naman na may plano ka, mas maganda sa aming buhay. Salamat po, Ama, muli. Patuloy, Lord, na mapahalaga namin, Lord, ang aming ginagawa na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mong hubugin ang aming puso tungo sa isang banal at tunay na naglilingkod sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama. Yan po ang aming samantalangin. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y manatiling nakataya sa presensya ng ating Panginoong Diyos. At itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Dahil ang Panginoong Diyos ay nais po na tayo higit pa
patuloy na pagpalain. Hallelujah. Glory to the living God. Praise your holy name. I decree and declare blessing upon blessing in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Receive the blessing from our Almighty God. Financial blessing, material blessing, physical blessing, spiritual blessing in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Tanggapin po natin ang masaganang biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. I release right now in Jesus' name. In Jesus Christ's mighty name, receive the blessing from our Almighty God. Receive right now. Receive in Jesus' name. And may the grace of our Lord Jesus, in the love of the Father, in the communion of the Holy Spirit, be with you always. Amen and amen. Glory, glory. And praise. Gregory, bless you. Victory naman eh. Sige, victory naman. Victory naman. Okay na yun. Bas. Sige, ano? I am not
Family picture! Dali na! Family picture, dali na! Dali na, mga lalaki sa likod! Sabihin mo na lang. Dali na, ta! Lord, No picture, no put. Lord, Dali na, siya! Bro, ini bro. Hindi na mapopost to. Bro, don't worry. Confidential bro, confidential. siya yun eh. Sagot na to, hindi ko pwede. Minsan kulang mo ng Isa na kami bro. Sige, lang yun bro. Madi-demand na lang niya. Dali na! Ba't dalawa kayo Ba't dyan? dalawa cameraman? Sagot dapat. Ayaw ka lang yung tsa-tsa? Eh no? Caregiver na yan. Caregiver na yan. Praise! O bro, Selfie! selfie! Salpi ka, Dex. Praise! Sige. Don't say! Selfie! Selfie. Selfie! Mabebe naman ako bro ha? Video yun bro. Bro, may talaga ka bro ha? Wala kayo. Pero sabi ni Chitay, Chitay, kuloy mo na yung buwan ko. Kain na, kain na. Kain na tayo. Ay, di ba ka pa uuwi, di ba? Ayun, inanong ko yung ano na yun. Mga Oh guys, salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat. Thank you. Bye. God bless. Shout out sa 10 million viewers. Wow, praise God. Shout out sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang sa Saudi. Shout out shout out shout out sa Saudi Ano yung sinigal? Wala. Saudi Arabia. Sinigal. Oh, Mikal. Sige ikaw. Wala na Sinong si mga Mikal. viewers mo pa? Ay, hindi yan live. Recorded yan. Recorded. Okay, thank you po. God bless. Bye. Oh, okay.